Well, may bagong loan app guys. At nakita ko siya sa Facebook. Nung nagsuscroll ako, wala na lang nagpakita tong si Peso Cow. Nagpapahiram daw ng 20,000 pesos. Yun according sa ads niya ha. 91 to 365 days. So kung ito yung pagbabasihan mo, looks promising, but bago mo i-click yung install now, panoorin nyo na lang yung video na to kasi ang dami nyo dapat malaman about this loan app. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original utang queen. And as usual, utang po yung pinag-uusapan natin dito at hindi po ako nang-clickbait. Layunin ko dito is mabigyan kayo ng heads up kasi ang dami pong lumalabas mga online loan platforms. Tulad na lang tong si Peso Cow. Kung andun ka sa iOS, makikita mo yung listing niya. Akala mo savings app siya. Pero bakit ka naman magtitiwala sa isang savings app na kakalabas lang Gold Cash Saver app. Nakita ko pala yung ad niya sa sa Facebook ha. Online loan app pala guys. So, ikaw Peso Cow ha. Bago kayo mapadownload sa loan app na to, panoorin niyo lang yung video na to para meron kayong tamang expectations, and please do take note that this video is not sponsored by any loan app. It's based on my personal experience. Sinubukan ko po to dahil nakita ko yung ads niya at kayo po yung iniisip ko ha. Hit that subscribe button and that bell notification button para kayo ay updated sa mga bago kong uploads. Going back sa ating regular programming na si Peso Cow, sino ba naman mag-aakala pala na loan app pala to? Kasi kung padaan-daan kasi siya sa sa iOS, tsaka akala mo savings app siya. Wala pala to. So, bago kayo magtiwala sa loan app na to at maniwala sa kanyang 4.9 na rating, mukha siyang bago guys ha. Panoorin nyo na lang yung screenshot ko at saka na kayo mag-decide kung okay ba to sa inyo o hindi. Centro Uno Lending Corporation. Lending na nagpapanggap na savings or savings na nagpapanggap na lending, ewan ko. Bago pa kayo guys malito, panoorin nyo na nga lang to. And may nagsabi pa na will change once approved. O, parang alam na natin kung ano nangyayari dito ha. Sunod-sunod ko na rin nakita yung mga 1 star. Siyempre, may iba sa inyo na iba pa talaga yung nakikita talaga ako anong meron. Yun, napadownload ako guys. At nang matapos ko siyang i-download, lumabas nga yung kanyang hindi siya savings. Wala siya. So, humingi siya ng permission na mag-send down ng notification. Tapos, track activity. Of course, we don't allow it. And then pagkatapos, ayun, humingi na siya ng phone number. Ito yung tatandaan nyo guys. Alam nyo kasi yung mga Ola, di ba, mawawala tapos magpapalit ng pangalan. Dalawa kasi yung number ko, di ba? Alam nyo na yan for sure kung matagal na kayo dito sa channel. Yung isa, yung number ko is yung main ko. Yung isa naman is pang backup. Yung main ko, yun yung palagi kong ginagamit sa mga online loan platforms dahil andun po nakalink yung aking GCash. Now, yung main kong number, wala dumating na OTP. Parang na-flag or block na yata. So, pag nag-apply kayo sa isang bagong labas na loan app at naglagay kayo ng phone number, wala kayong matanggap na OTP. So, alams na yan. Kaya yun, ginamit ko yung isa kong phone number. Agad-agad pumasok yung OTP ha at galing po kay pera agad. Nakapasok ako at nakita ko 60,000 pesos daw yung pwede niyang ipa-loan. May mga privacy agreement pa siya na kung pag-click mo nyo, syempre lalabas Centro Uno Lending Corporation. Pero si pera agad pala to. So, Peso Cow tsaka pera agad ha. Worthy ba tong bigyan or pagkatiwalaan ng ating personal information? So, may mga IDs, the usual, yung hinihingi niya tulad ng driving license, PRC, SSS, passport, postal ID, tsaka UMID. Tumatanggap din siya ng TIN, voter ID, national ID, pag-ibig, tsaka health card. Picturean mo po yung IDs mo. Pwede mo yung picturean on the spot or bubunutin mo from your photo album. Pagkatapos mong picturean yung ID mo, nakaka-capture niya yung details. ID number, date of birth, stuff like that. At magsiselfie ka. Diba sabi ko sa inyo na yung aking number, na yung main kong number, yun yung link sa aking GCash, diba? Yun yung binigay ko. Yung ending, reject. Reject po ako mga best. I would not recommend this app because 4,000 po yung in-offer niya. Yung offer, hindi po yan approved amount. Offer pa lang po yan. Subject to final assessment. Kasi may iba kasing vlogger na nagsasabi, approve na daw yan. Hindi pa yan approved. Offer pa lang yan. 4,000, 2 periods, pero yung 2 period na yun, pautot lang yan. Kasi after 7 days mo ito babayaran. So sa 4,000, yung babayaran mo daw is 3,960. So aasa-asa ka na 4,000 din yung matatanggap mo. Hindi, mga guys. Pinapalabas niya yung 2 payments. Huwag kayo maniwala dyan. Tingnan niyo yung bottom line kasi nasa bottom po sinasabi niya na upfront service fee. Immediate niyang kukunin is 1,520. So yung matatanggap mo is minus na yung 1,520. Hindi siya buo. So, babayaran mo 4,000. Kunyari, 40 daw na
waive niya yung second payment para kunyari lang, pero kumita na siya ng 1,520 sa loan na 4,000. Buti na lang guys, na-reject ako kasi ayoko ng ganitong klaseng arrangement. Kaya dapat tinitingnan kasi natin lahat ng nakikita natin sa app bago natin i-confirm. Kinonfirm ko para malaman ko kung tatanggap pa siya or mag-a-approve pa siya. Kung yung registered phone number mo is iba kaysa sa GCash phone number mo, may possibility na dahil na-detect niya, nang dami ko nung tinry na mga kapatid niyang loan apps, gamit yung number na yun, I think yun yung reason kung bakit hindi niya na ako in-approve. So, at least nalaman natin na ganito pala yung totoo niyang anyo. So, para sa akin, kung akong masusunod, syempre hindi ko to iti-take. Bakit ka naman magbabayad ng 4,000 kung kinaltasan ka ng 1,520? Yung offer mo may be higher or lower than mine, but the point is, meron po siyang kaltas and that is bad news for us. And yung mga information na hihingi niya sa'yo are your usual, like your marital status, your gender, your education level, your email, your number of credit cards, and then your current address, detail address, loan, purpose, Viber, backup phone number, and Facebook is optional. Ka dyan. Anyway, so you can leave those blank and just click submit, and then hihingi po siya ng business details mo. Business name, business address, detailed business address, years of employment and occupation, and those information you need to provide even if you say that you're unemployed. And then hihingi po siya ng 5 contact reference. But it doesn't really matter, I think, kung 5 lang yung ibibigay sa kanya. Kasi parang sisilipin niya naman yung lahat ng contacts na nasa phone book mo. Kasi sabi niya dito, Pesoka would like to access your contacts. The application requests access your address book. This feature will allow you to easily share financial insights or current status with friends or ano to? Promise that all data will be encrypted and transmitted to our server siya. Anyway, so hindi ka makakapag-proceed kung hindi mo siya bibigyan ng access. And dalawa po yung modes of disbursement niya. Pwedeng bank, pwede e-wallet. Pero alam na natin na kung magkaiba po yung e-wallet mo at yung registered phone number, ang laki pong chance na hindi ka ma-approve. Just click submit if you still wanna go with it, but I suggest not to. So ito po si Pesokaw, yung kanyang OTP ay nanggagaling kay Pera Agad. Naku, Pera Agad, Pesokaw kayo ha. Kunyari pa kayo. Ito meron po siyang delete info. Pero syempre hindi mo madi-delete yung account mo while your application is still under review. Guys, hindi po siya instant. Mga siguro masobra 1 oras yung hinintay ko para malaman kung reject. Sana kaagad-agad nalaman ko nung reject kan. Ewan ko kung ano pa yung sinisilip niya. So sabi, after an account is canceled, really? Totoo ba? Nagdi-delete sila. Kasi bakit ayaw niya nang tanggapin yung main number ko? Yung ginagamit ko dati sa pag-apply sa kung ano-ano mga loan app na baka kapatid nito. Nagdi-delete ba talaga to? I don't know what to say about this app guys ha. Pero na-confuse nga ako. Kala ko savings app siya. Pero kahit na as a savings app, never ko itong gagamitin. What for, di ba? At ngayon, alam na natin na OLA pala to. So, kung ako lang masusunod guys, again, this video, my opinion is based on my experience and my, whatever na observe ko sa app na to. Kung ako lang po ang masusunod, X na po to. Ayoko po sa ganito mga loan app. At kung kayo naghahanap naman ng mga online loan platforms na yung maaasahan or legit, at least legit, approve man or reject, you can try these loan apps. Dahil yung mga loan apps na to, they're legit, proven and tested, registered po sila, submitting po sa CIC, so nakakatulong po pag good payer tayo. Pero, before I let you go, again, uulitin ko, hindi ko po bet si Pesok. Anak ng baka to. Ito sa inyo ha, decision nyo yan. Pero, please think before you click. So, that is all for today's video. I will see you on my next vlog. Bye!